Maritime Law Enforcement Team ng lungsod ng Parañaque. At ang atin naman pong makakasama ngayon ay si Police Corporal Jared D. Rontal Sr. naman, na kung saan ay magkakaroon po siya ng update sa kanila pong area of responsibility dito po sa lugar ng Parañaque, na kung saan sila naman po ang nagbibigay ulat para po sa mga kaganapan dyan po sa Maritime Law Enforcement Team ng lungsod. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir Gaspar. Lalo na po sa ating sa aming Director Maritime Group, Police Brigadier General Jonathan E. Cabal, at sa aming Regional Chief ng Regional Maritime Unit NCR na si Police Colonel Emery C. Abating, at sa aming Station Chief sa Southern Maritime Police Station sa may Parañaque na si Police Major John Stephen T. Gamad, at sa aming snappy na team leader sa Parañaque Maritime Law Enforcement Team na si Police Lieutenant Mardison H. Perry. Magandang gabi po. Yes sir, so kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong pamunuan. Bagamat ngayon sir ay tila umabot na po tayo ng gabi, hindi po kayo nagdalawang isip para magpa-unlock sa aming imbitasyon dito po sa aming himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. So doon po sa atin mga kaibigan, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, ganun din po sa mga karatig lalawigan katulad po ng Bulacan, Cavite, dito po sa lugar ng Laguna, Batangas, maging dito po sa Central Luzon, ganun din po dito sa ating southern portion of ng ating bansa. So tayo po ay buong puso nagpapasalamat dito po sa lugar ng dito po sa Law Enforcement Team ng lungsod ng Parañaque, dahil ibrinawin din po sila po ay nagbibigay ulat para sa ating mga kababayan para naman malaman kung ano po ang mga kaganapan diyan po sa kanilang lugar. Sir, kung okay lang po sa inyo, hingi po kami ng update kung ano po ay makaganapan diyan po sa Maritime Law Enforcement Team ng Parañaque, ganun din po sa karatig lugar. Oo nga po, meron po kaming dito sa Maritime Law Enforcement Team, Southern Maritime Police Station, meron kaming ginagawang coastal cleanup every month. Kasama namin dito ang coastal barangay ng mga mangingisda, kung saan ay iniipon namin at tinatanggal namin ang mga basura na sa ating coastal area sa karagatan dito sa Parañaque. At ganun din po, mayroon po kaming nakakandak po kami ng seaborne patrol operation sa Parañaque Bay hanggang sa Manila Bay, kung saan tinitingnan natin ang mga nag-illegal na pangisda, at kung ito ay lumabag sa ordinansa, ito ay hinuhuli po natin. At dito naman po sa loob ng Bulungan Market, nagkakandak po kami ng police visibility o foot patrol every night and kahit sa umaga, para po ma-prevent po ang illegal activities sa loob po ng ating market. Yes sir, so nagpakaganda po yung nabanggit nyo po, yung lalo na po sir dito sa usapin ng paglilinis sa ating mga baybayin ng karagatan dito po sa lungsod ng Parañaque, ganun din po sa Pasay, maging dito po sa lugar ng Maynila. Kung okay lang po sa inyo, ano po yung mga nagiging counterpart nyo po rito? Kasama po ba dito ang local government unit, maging ito po mga barangay? Tama po, kasama po natin yung ating local government, lalo na yung City Agriculture's Office, yung ating mga pharmacy, bantay dagat, at mga iba pang organisasyon sa Parañaque o sa iba pang lugar. Opo, so ibig sabihin sir, maganda po yung nagiging coordination ninyo dito po sa ating mga local na agencies naman, at nabanggit nyo po ito pong sa usapin ng dyan po sa lugar ng Bulungan, na kung saan ito po ay halos madaling araw pa lamang sir ay napakarami na pong tao. Kung okay lang po sa inyo, ano po yung extension o extended na ginagawa nyo po bilang kayo po ay mga law enforcement unit naman ng ating maritime dyan po sa lugar?
time to time po, kami po ay nagkakandak ng police visibility sa loob at labas ng ating market, sa Bulungan, lalo na sa Bulungan. At foot patrol, papuntang La Huerta to La Pachea. Yes, sir. Yes, sir. Na kung saan, yung pong Lapapachia, sir, pagkakalam po natin, ito po ay, alam po natin, na ito po ay isang maituturing natin, sir, na napakagandang pasyalan. At tila isa po itong island na kung saan kailangan po talagang inyong presensya. Tama po. Dapat po binabantayan po lagi yan dahil yan po ay sanctuary, parang ganun. Napakagandang lugar po na mapanatili ang ating kalikasan dyan sa Opo. Sir, kung okay lang po sa inyo, ano po yung pinaka-status nung ginagawa niyong tinatawag na Seaborne Patrol? Opo. May nakaganda kami ng Seaborne Patrol Operation para po bantayan po kung may mga nag-illegal pang nangingisda sa ating nasasakupan. So far, okay naman po yung ating mapalo naman po yung mga mangingisda natin sa mga rules, batas po sa karagatan. So yung mga local ordinances ng ating lungsod, talagang yung pong ating mga mangingisda ay tila alam na nila na dapat kapag expired ng kanilang babangka o anuman uri ng kanilang kagamitan, kailangan po nila na kumuha ng tinatawag na permit. Tama po. Ngayon po ay halos lahat na po kumukuha ng permit sa lokal na Parañaque po. Opo, sir, sa kasalukuyan kasi medyo yun ating mga kababayan ay nagkakaroon po ng kaunting katanungan kasi every now and then, sir, yung pong lugar ng Bulungan ay tila, sir, maraming bangkang dumarating dyan. Opo, minsan maraming mga lamang isda o binibinta nilang kalakal. So ano po ba ang nagiging sit up niyan? Kung okay lang po sa inyo. Yun po, yung galing sa ibang lugar, diyan nila binabagsak yung mga isda na kanilang nahuli. Kaya po dagdag po yan sa palengke. Yung volume ng isda na binibili ng ating mga consumer. So every now and then kayo po ay nandiyan dyan, nagkakaroon po kayo ng duty dyan po sa lugar. Tama po, always monitoring po kami dyan sa Bulungan Market. Opo, sir, so nabanggit niyo po dahil ito po pala nga Barangay La Huerta, Barangay Dungalo, Barangay San Dionisio, Barangay Tambo, Barangay Santo Niño. Kasama po ito doon sa mga coastal areas ng ating karagatan naman. At bawat isa yata nito, sir, tila may magagandang coordination sa inyo, lalo na yung agricultural or maging ito pong ating mga sa barangay level, every now and then, maganda po ang inyong koordinasyon. Tama po. Yan po ay nakipagtulungan para sa ma-maintain yung sa pangisda sa Parañaque. Opo, at saka napaka-importante, sir, lalong-lalo na ngayon, tila tag-init na naman, ang ating mga kababayan ay tila palaging namamasyal o kaya yung iba nakakalimutan na yung kanilang mga basura ay tila iniiwanan lang po sa mga baybayin. At kayo naman po ay sinabanggit nyo kanina na maganda po ang inyong ginagawa dahil every now and then ay nagkakaroon po kayo ng paglilinis o tinatawag na clean up drive dyan po sa coastal areas ng ating lungsod. Opo, tama po. Tama po, sir. Opo, so ang maliban pa, sir, doon po sa inyong trabaho, may tinatawag pa po kayo ng Police Visibility Patrol. Kung okay lang po sa inyo, sir, total, tayo naman, every now and then, nagkikita-kita naman tayo, sir. Kayo po ba ay may proper na pakikipagtulungan po sa ating mga local enforcement unit, sir? Na kung saan tayo po ay nasa ilalim po ng lungsod ng Parañaque, mayroon po tayong mga local police. Kumusta naman po ang nagiging ugnayan mo ninyo sa kanila? So far okay naman, sir, yung pagtutulungan namin sa territorial police at sa maritime. Nang sa gayon ay ma-prevent yung illegal activities na nangyayari o gagawin pa lang sa nasasakupan. Opo, so yun po ang maganda dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Siyempre, may minsan may naliligaw na masamaan loob.
loob sa karagatan, siyempre kapag yun po ay maglalanding sa lupa, kung may magandang coordination, palagay ko, mahirapan na silang makatakas sa inyo. Opo, sir, maliban po rito, sir, may tinatawag po kayong Republic Act 9147 o yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act, na kung saan ito po ay, batid po natin, ito po ay sa buong bansa naman. Ano po bang pinaka-update yan po sa inyo? Yun po ay yung pagbibenta ng mga endangered species na walang kaukulang permit sa DNR, yun po ay hinuhuli po natin. Kaya nga po ngayon, ina-aware po natin yung mga tao na bawal pong ibenta ang isang hayop pag wala po itong kaukulang permit from DNR. Opo, sir, nakita po natin doon, tungkol po doon sa report nyo na every now and then ay tila, yung pong ating mga kababayan ay tila hindi pa rin maiwasan na magbinta ng mga ganitong dangerous species naman. O nga po, mayroon nga po kaming operation during entrapment sa Maypasay area kung saan nahuli namin ng isang individual na nagbibenta ng illegal na endangered na hayop. Yan nga po. Pagkatapos nun, itinuturn over namin yung hayop sa DNR, Diversity Management Bureau, para sa tamang pangalaga ng hayop. Opo, so yung po pala ang itong Department of Environment and Natural Resources, yung pong iba't ibang uri ng endangered species naman, sir, ay tila sila po ang in charge sa ganon? Opo, sila po ang in charge sa ating mga endangered na hayop. Opo, kung okay lang sa inyo, sir, kasi medyo hindi po ako-aware tungkol doon sa proseso. Kung sakaling kayo po ay nakakahuli, ano po yung pinaka-proseso niyan, kung okay lang po sa inyo? Pinafile po natin yan sa korte. Mm-hmm. Sa korte. Then, sa tamang proseso pa rin po yung kung paano i-file yung kaso. Opo, so parang lumalabas regular filing din, na kung saan ito po ay ginaing-giningan nyo yung mga clearances doon sa local, maging sa ating mga local authorities naman, sir. Yes, sir. Tama po, sir. Ayan. Opo. So, ito pong ating nakasama, ito pong si Police Corporal Jerry Rontal naman. Kayo, sir, ay talagang na-assign dito po sa Maritime Law Enforcement Team ng Parañaque. Kung okay lang po sa inyo, sir, matagal-tagal na po ba tayo dyan? Opo, almost 5 years na po ako dyan. Start po nung 2019, nung pandemic pa. Until now, nandyan pa rin po ako. Oo, so maganda naman, sir, ay nagiging, sabi nga po nila, every now and then na kayo po ay pumupunta sa gitna ng karagatan o sa gitna ng dagat, hindi po ba kayo nakakaranas na masiraan sa laot? May pagkakataon po na nasisiraan po kami, pero may mga ni-rescue naman kami ng mga kasama, ni-rescue po kami. Minsan hindi natin maiwasan yung ating makina, minsan nasisira talaga, hindi natin masasabi. Hindi maiwasan. So nabanggit nyo, sir, yung ating mga kagamitan na kung okay lang po sa inyo, sir, may maganda rin po bang suporta sa inyo, local government unit or ang inyong team? So far, okay naman po yung kagamitan. Na ano naman po yung pangailangan po namin sa Imlet, Parañaque. Ayan. So naalala ko, sir, kasi minsan na po kaming pumunta dyan sa, mamamas dyan sana kami sa gitna ng dagat na yan, sir. Kasi kasama po kami doon sa, naalala ko, sir, na nagkaroon po yata ng isang activities na kung saan kasama po ang local government unit. At inikot na namin po yung nabanggit nyo, sir, na Patsi, at nakasama po namin yan. At ang nangyari, gusto po namin pumunta doon sa laot. Hindi po namin inaasahan, sir. Maganda naman yung pag-alis po namin doon sa lugar ng bulungan. Maganda naman, sir, yung tawag nito, yung panahon. Noon nandun na po kami sa gitna, biglang bumuhos ang lakas ng ulan. Oo, na may kasamang hangin. Oo, naalala ko, sir, maganda po yung unit ninyo, sir, yung grupo ninyo. Sinundo kami doon sa gitna,
Oo, so sabi ko kasi yung ano naman namin ordinaryong bangka lang naman. Eh, 'di ba yung nandiyan dyan sa mga bulungan, mga ordinaryong bangka, doon kami nakasakay, sir. Marami-rami po kami. Mabuti yung unit ninyo, sir, sakay po kayo ng ano bang tawag doon? Yung high-speed tactical watercraft po namin na sinasabing gano'n na Oo. rescue na Oo, mga pang-rescue talaga sa pangmalakasan. At saka yung parang 2 or 3 lang yung laman, mabilis din yun, ano? So talagang ang pinakamaganda po dito sa lungsod ng Parañaque, dahil hindi po natin inaasahan, katulad nung nangyari sa amin na umalis po kami doon sa Pangpang, okay, pero nandun na po kami sa gitna, after mga 30 minutes or 1 hour siguro, sir, biglang bumagsak yung ulan. So at least may inaasahan na may magdarating na rescue, ano? Ayan, so yun po ang status po dyan sa usapin ng ating mga kasamahan dyan sa Maritime Law Enforcement Team naman ng Parañaque, na kung saan tayo naman po ay nagpapasalamat dahil every now and then, tayo po ay nakakakuha ng update. Opo, yun po ang sinasabi natin sa ating mga magiging sa law enforcement unit o kaya sa ating mga local barangay o sa atin sa mga local official naman, mas maganda po na bukas ang kanilang bukas po ang kanilang record, bukas po ang kanilang pintuan para magbigay ng ulat sa ating mga kababayan kung ano na po ba talaga ng mga nangyayari doon po sa kanilang area of responsibility. Sir, baka may mga karagdagan pa po kayo? so far okay naman po yung magandang gabi at salamat sa pagkakataon na binigyan ako ng pagkataong may interview ni Sir Gaspar. Lalo na sa aming Maritime Group Director, Police Brigadier General Jonathan E. Cabal, at sa aming Regional Chief, Regional Maritime Unit NCR na si Police Colonel Emery si Abating, at sa aming Station Chief sa Southern Maritime Police Station na si Police Major John Stephanie Gamad, at sa aming team leader sa Maritime Law Enforcement Team na si Police Lieutenant Mardison H. Perry. Magandang gabi po. Salamat po. Yes, sir. So kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo, di lalong-lalo na sa inyo, sir, na kung saan kayo naman po ay muling nagpaunlak sa aming imbitasyon na makapasyal po dito sa ating programang Manibela ng Masa Ondagu. Ganon din po so ang ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, ganon din po sa Karatig Lalawigan, lalong-lalo na po dyan sa Bicol Region. Sa amin, sir, sa lugar ng Bicol Region, sir, medyo malawak-lawak din po doon ang karagatan. So batid po natin na ang inyo naman pong mga kasamahan talagang 24/7 na nagbabantay sa ating mga baybayin. Ganun din kung minsan nagkakaroon nga ng problema sa karagatan, mabilis po kayo mag-response. Malaking bagay na po ito. At siyempre, yung pong ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Maynila, yung mga kasama po natin sa ating Parañaque Net Radio, ganun din po sa Philippine Digital Media Society, at yung pong ginagawa po natin na Media Forum, na kung saan, sir, kami po kasi sa kasalukuyan ay nagkakaroon po kami ng Media Forum. Siguro, sir, sa mga susunod na kabanata, baka maimbitahan namin, sir, yung inyong team naman dyan po sa lugar ng sabi nga po dyan sa lugar ng La Huerta, no? At kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo. Okay, so sa inyo, sir, sa inyo po, sir, Police Corporal Jerry D. Rontal Sr. naman, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo, sampo sa Maritime Law Enforcement Team Parañaque City. So maraming salamat po sa inyo, sir. Sana wag po kayong madala na kayo po ay muling bumalik dito po sa aming himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. So maraming salamat. Mr. Chairman, patalastas please. Tatay Digong, good health. Alam niyo, mahirap pong mag-isa doon. Ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalayaan. Ulitin ko, I'm praying po sa kanyang kalusugan, kaligtasan at kalayaan. Nandito po ako ngayon sa mga senior citizens. Si Tatay Digong po, senior citizen na po siya. Hirap pong mapalayo sa pamilyas
nalulungkot po ako. Alam niyo, nagbibigay lakas kay Tatay Digong ang kanyang apo sa tuhod. Yun tuwing nilulungkot siya, yun ang nagpapatawa sa kanya. Ngayon po, wala na yung apo niya, hindi niya makapiling, hindi niya makausap. Mag-isa pa siya ngayon doon sa Netherlands. Kaya sana po, dasal natin, calling for peace and unity at kalayaan po ni Tatay Digong. Pag sa Pilipino, humusga sa kanya. Ginawa naman po niya lahat para sa Pilipino, para sa ating mga kababayan, para ligtas po ang ating mga kababayan na makapaglakad sa gabi na hindi nasasaktan ng anak. Dapat po Pilipino humusga sa kanya, hindi po kanya. At nananawagan po ako na huwag tayong tumigil. Kababayan po agad hindi siya makauwi. Kahit tumigil, magdasal, manalangin, at tayong tumigil na manawagan po sa ating mga kababayan. Makabalik na siya. Nakakalungkot po. First birthday niya ngayon na mapalayo sa ating lahat, sa mga kababayan natin. Simple lang po pag birthday si Tatay Digong. Totoo lang po, simple lang. Nasa bahay lang yun, walang pili yun, walang party. At kahit ulam lang po. Munggo na, adobo dyan. Doon lang po kakainin niya yung birthday. At ako, alam ko yan, for the past 24 years, tuwing birthday niya, mas ninanais niya pong pakain sa mga cancer patients, sa mga hopeful aged, mga matatanda. O dun sa, naalala ko, ngayon pa siya sa isang relocation site, yung mga dislocate ng mga illegal settlers. Ay kinakain namin. Doon sa nagdala ng cake, doon sa nagpakain, mga kababayan natin mahihirap. At ngayon naman darating na kaarawan niya, gusto ko pong ipagpatuloy kung nakagawian niya po na magpakain sa mga cancer. Meron akong mga kaibigan. Sabi ko, mag-isa lang po pinusap ko sa kanila. At least sana pagpatuloy po yung mag-celebrate, pag-go out ni Tatay Digong kahit wala po siya dun sa mga cancer patients. Dahil mahal na mahal po niya yung mga cancer patients. Mahal na mahal po namin ni Tatay Digong yung mga cancer patients. Yun na po, plano natin gawin. At of course, may prayer rally. Yes, magkaisa po tayo, magdasal po tayo para kay Tatay hanggang matalikpusan dito sa ating bansa. Dahil alam po, marami po nalulungkot, marami po luluksa, marami po namumulila. Kay Tatay Digong. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa inyong patuloy na magdadasal. Sen, related to that, Sen, no? Yung mga supporters